All right, welcome back everyone to the latest episode of Shogun RRM. Yan, katulad ng expectation ng lahat, yan ang most awarded at the Emmys thanks to our director, Lord Toranaga. Salamat, Lord Toranaga, aka The Long Game. The Long Game. Yeah, thank you very much, sir, for joining us. And of course, Attorney Mark Gamboa. Attorney, kanina wala ka masyadong constitutional intervention. Si Ronald nga, biglang, hindi na ako sure dyan, ha. Alam mo, in 8 years na kilala ko si Ronald, I never saw him doubt his own analysis, except nandun ang Supreme Court Justice. That was a moment of humility I never thought I will witness. Di ba bagay? Di ba bagay? Hindi, actually, nakyutan ako ng konti and then parang ayoko maniwala. Tapos within 30 minutes, nilaglag mo na ako. Canceled na tayo dun sa isang newspaper. Pinasikat mo pa yung isang na kolumnista daw. Diba? Alright, ang dami natin pag-usapan. Let's get the ball rolling. First of all, Sir Ronald, what do you think about the surveys? Tulfo versus Tulfo for number 1 spot. Is Tulfo 3 Tulfos and essentially inevitability in the Senate? Well, una ay hindi naman siya bago. Dahil yung mga previous survey ay number 1, number 2 rin yung magkapatid. Ang bago ay tumaas si Ben, 57%. Abalos or Ben Tulfo? Ben Tulfo. Tapos si Erwin ay bumaba ng around 60. So, statistically tied sila. Dati nagsimula si Erwin ng mga 75. Right. At si Ben Tulfo around mga 40. So, siguro confused din yung mga tao na pareho naman Tulfo ito, no? Might as well package. But usually, di ba, nag-minus like yung Jinggoy and JV? Hindi yun work. Hindi pareha sa Estrada yung ginamit sa mga surveys. Yung isa Ejercito, yung isa Estrada, no? Later na lang nagbago ng apelyido si JB. No? Right. So medyo iba yan, no? At kung sakali, ito yung first time sa kasaysayan ng Pilipinas na may 3 Tulfo, 3 magkakapatid sa Senado. Related, no? yeah. That has never happened before, no? Pero mas kwan dito, sabi nga ni mismong Professor Ranjit Rai, ang mas bago rito ay si Digong is number 11, no? Number 11, number 12. Dutertes are not doing well, man. So, medyo kumuan siya, no? Bumababa siya. Yeah. Tapos si Bato ay number 12. So, delikado yun, no? Basta is not even within the range, wala no? sa 12. Pulong is not even in the conversation. So, yun yung mas dramatic. At ikalawa, kahit wala pa sa 12 si Camille Villar, yung itinaas niya ay 14-15 points. Right. That wala pa akong alam na nangyayari yung ganun. Usually kasi tumataas ka, hindi ganun kataas. Yeah. Hindi by leaps and bounds, no? So accelerated. So yun yung effect ng mga commercials and mga ingat sa biyahe. Mga every 5 minutes may possibly, picture. Pero isang survey lang kasi ito eh. No, usually kasi ay kinukuha mo yung mean do sa iba pang surveys. Halimbawa, wala pa yung Pulse Asia. Right. Na alam ko maglalabas na sila third quarter ngayon, no? Tapos wala pa yung SWS. Tapos yung isang hinihintay ko na di ko pa nakikita lumabas yung Lilo Group. Yeah. Pero private sila mostly, di ba? They don't release that public, hindi ba? Naglalabas din sila. Ngayon, naglalabas din sila ng dati ng public. Naglalabas din sila ng pararamang doon kay Ricky Rason. Tapos meron din silang nilalabas para sa mga specific na nagkokontrata sa kanila. So, usually. Pero si Juni Lilo ay ambassador na ngayon eh. Well, alam mo, nalipat na eh. From Israel to Korea yata. So, yung anak nila yung nagpapatakbo. Pero so far, medyo tahimik. No? Maganda rin kasi ang track record ng Lilo Group eh. Yan yung top 3 eh. Pulse, SWS, at saka Lilo. Saka Lilo was the one at the most demographic studies na alam ko ng 2015-16. Usually mga So medyo nag-Lilo sila. Parang ano to? Pwede na tayo mag-live show. Di ko kaya yun. Lumaylo sila. Di ko kaya yun. Tama yan, Mark. Dali eh. Mark ka talaga. Sila yata yung pinakamahaba, mga 300 to 400 pages yan eh, pag naglalabas. Pero ang daming variables, no? Kaya maganda basahin, no? Galing. Maganda basahin, no? They were the reason why I really felt Duterte is very competitive. Yung biglang nag-number 1 siya sa male constituency, tumaas siya ng 12 points sa Balance Luzon. January lang to nung 22. Ay, yari tayo dyan. Sabi ko may laban talaga si Duterte. Ito tanong ko
Kasi bumababa yung mga Duterte. Siguro effect na din yung mga kibuloy and yung mga atake sa kanila and all that. Pero ang tanong dito, ang nakikinabang ba sa pagbagsak ng mga Duterte ay mga Tulfo? Definitely. Yun, kasi hindi napupunta sa admin, hindi masyadong napupunta sa opposition. Halimbawa, opposition. Right. Halimbawa, tinanong ko si Professor Ranjit, paano naman yung survey nyo sa presidential preference? Sabi niya, debate pa yan kung ilalabas namin o hindi. So, diniinan pa namin siya. O sige, broad strokes na lang. Broad strokes. Ganun na lang. Ano bang ratings ng Sara at saka nung Tulfo? Very broad, very broad. Yeah. Ano bang ratings, no? So, sabi niya, sino tumataas? Sino bumababa? Sabi niya, hindi, yung Sara bumababa, yung Tulfo umaangat. So, Right. so hindi na kinakailangan magkaroon ng leak. Yeah, I think Yung link na yun, for them. yun na yung main takeaway yun. Yun na yung, Kaya mahal ka namin, Sir Ronald. Talagang, despite all your imperfections, unconditional love level na tayo. Yes, Mark. Pero yung isang Ben, umakyat din, si Ben Abalos. No? In fairness, did the fan meet, the arrest of Alice Go help? Pero again, inulit ko, isang survey kwa niyan. Right. Iba pa kung halimbawa sa Pulse, Asia. SWS, Lilo ay Magkakalaman na ay yan. makakalayo. get the average of that. And, Yung mean. But in theory, even notoriety is good kasi nagkakaroon ng awareness. I think Ben Abalos had low awareness before, di ba, relatively. Pero At yung- ngayon, at least mas aware ng tao about his existence. Pero at itong survey period nila, hindi pa na-cover yung Alice Go moment ni Abalos. Wala pa yun dyan. Ikaw, you think it will help him boost him, Ralo? With the Alice Go fan club? Diba? Medyo malaki din yung fan club na Alice Go eh. Any publicity is still publicity. Oo eh. Yung klase. Hindi, actually, yun ang challenge talaga kasi sa awareness. Medyo Guys, maingay tayo para tapatan natin yung kabila, maingay sila. medyo malayo pa sa awareness. Mark, medyo malayo ka sa speaker. Ako din pala malayo. Malayo ka rin. Medyo malayo pa sa awareness si Secretary Ben-Hur. At kailangan pa niyang mas gumawa ng ingay, mag-social media. Mag-fan meet pa siya. Hindi, for sure, kahit yung mga malalayong probinsya o mga ordinaryong Pilipino, kahit nga dito sa Metro Manila, Right. marami pa rin na hindi siguro aware kay Ben-Hur. So, he still needs to cover Ibang a lot of Abalos ground. ang maalala nila, di ba? Yung yung tatay na hindi ba? Burger. Burger. Meron dyan, di ba, Burger restaurant sa Mandaluyong? Paki-remind yung mga ating mga kaibigan, ano yung context ng Burger? Sa Wakwak yun, di ba? Tinanong siya, I don't know, kudeta ba yun? Ano yung context na? Hindi, yung pinakain na napakaraming burger. Burger. Tapos, I was very busy eating Burger in sabi nung what sir? Burger, you know, yung may karne. Pinilid na talaga until Burger, dug Burger. Then naalala mo yung ginawa pang jingle yan na election tuloy may Burger, B-U-R-G-E-R. Yan yung scandal nung sinabihan daw niya si Romy Neri ng NEDA na may 200 ka dyan. Parang gano'n yun. Tapos nakulong yata si Burger noon eh. Di ba? Nakakasuhan siya noon tapos nakulong eh. No? Pati si Neri nadalit siya doon. Ayan tayo. Kaya ingat sa mga kaburgers. Mga kaburgers. Ito. So, how is the Senate looking, Mark? You were saying something to me about Chel, about... Doon sa top 16, parang wala sila eh. Pero umakyat si Kiko, di ba, ng konti? Sa ibang survey na nakakausap ko, si Kiko daw ang parang umaakyat. Yeah. Pero yun nga, dito sa Okta Research, wala sila sa top 16. So medyo syempre nakaka-alarma din yun. Yeah. Pero yun nga, gusto ko ding sabihin din kasi yung news nitong nakaraang araw, yung pagsali ni Chel Jokno sa Akbayan. Interesting. So nung nakita ko, parang RRM din, may fit na rin sila. Hindi, kasi I was saying na even nung guest natin, 'di ba, si Senator Bam, parang they need something na medyo to shake things up. Interesting. Kumbaga medyo siguro humiwalay siguro sila muna sa isa't isa and to chart their own path moving forward. And I think beneficial sa parehong side Kasi kay Chel, mainit ngayon si Senator Risa. And if ikaw yung only senatorial candidate sa party ni Senator Risa, then syempre yung network and yung social media and yung mas focus sa'yo. And
mas nakatutok sa iyo. And at the same time, syempre for Akbayan, nakakuha sila ng isang top opposition star. They were able to recruit na someone with kumbaga maganda din yung reputation and pasok din naman sa mga advocacies ng Akbayan. So parang win-win siya. Right. And Anong tingin mo sa Checky Bam? Dapat bang baguhin na? Dapat watakin na. Checky Bam Bam. I mean, ako personally coming from someone nga na ang audience is doon sa admin side. Kasi nga seeing the three of them together brings back a lot of memories sa mga unit team. Kasi kalaban namin yan, kung ako yung unit team, kahit ako ay galit na sa DDS, pero kalaban namin kayo noon eh. So I think seeing the three of them together, parang kasi kailangan nilang ligawan yung side nung unit team eh. Kailangan na kumuha din ng boto from that kung hindi man sa DDS, doon sa mga loyalista or sa mga pro-Marcos. And kung yung mga loyalista ngayon natutuwa kay Senator Risa, I don't see bakit hindi sila pwedeng matuwa kaya sa isang Chel Jokno or kay Kiko, Pangilinan, and of course si Sharon. And so I think kailangan they need to craft their own branding separately. Tapos pag sa campaign trail, pwede naman sila magsama-sama. Wala namang mag-Marvel sila tapos origin stories. Magtulungan sila, 'di ba? For sa baluarte ni ganito, mag-meet silang ganun. So I think in terms of branding lang, I think it's better na kanya-kanya na muna sila. So natuwa din ako dito kay It's a creative, Chel. innovative way. Ikaw, Ronald, what is your read? Do you think this will be a force multiplier for both sides? Can they do a consolidation? What do you see as the political dividends dito? Una ay ang maganda kasi dito sa survey na ito, bumababa yung mga Duterte. Yes. So, ibig sabihin, Sila, yung merong space hindi lamang para sa admin, may space for other forces. Kasi the Tulfos were always there on the top. Given yan So it's about the other space. Yes. So meron kang mga 2 or more slots na lumuluwag, no? Na positive para sa mga tipo ni Kiko, tipo ni Bam, tipo ni Shell and others, no? Dahil kung yung yung mga digong ay nasa top 6, medyo mas masikip. Pero kung yung mga digong ay nandun sa dulo at yung iba pang mga Duterte ay nasa labas, then it provides opportunities for other forces na hindi ganun kalakas pa at this point, no? Right. So there's a space, there's an opening. And there's also possibility din for Attorney Chel, kung hindi man siya magsenador, pwedeng party list representative. And syempre ang titingnan mo din, by 2028 matatapos yung term ni BBM. Senator Risa. Si Senator Risa also. She will be graduating from the Senate. Right. So Akbayan, syempre, you need someone din na kumaga, papalit. You need a deeper bench na pwedeng pumalit kay Senator Risa as a senator for Akbayan. So there's an agglomeration. It's a good fit. You know what? You have to think outside the box, no? Different options. Lalo na yung last na takbo ni Shell, medyo dramatic naman yung pagtaas niya. Not enough to win. Or perhaps not even uphill para sa election ngayon. Yeah. Pero dramatic yung pagtaas niya. Kumbaga, kumpara sa ibang mga progressive candidates, siya na yung pinakamataas. No? Yeah. Siya na yung pinakamataas. Mga 9-10 million yata siya. Si Nery Colmenares, at most ay 3-4. No? Si Luke ay less than 3, no? Etc. So, si Shell na yung parang susunod na possible. You're right. That's a very good point. The long game, no? The long game. And the Jokno name has always been there and will always be there. If anything, I think it will gain more traction. So maybe ang tawag nga ngayon sa LaSalle Law School ay Jokno Tanyada Law School. Right. So and if he spends 3 years as congressman, I'm sure he's gonna be gold. Papakitang gila siya doon. For sure, and now the Congress is even better than Senate in terms of their overall hearing. Of course, Risa hearings is next level. But if you look at the overall hearings, wala silang yung mga katulad ni Robin Hood, yung mga Pulveronic. Very high level. Imagine na Jokno doon sa kaya niya pakainin na alikabok yung mga Marcoleta. Absolutely. Yung mga Yumenot. Kayang-kaya niya yun. No?